ako, si Ethel Buba. Sundan ninyo ang buhay ko sa likod ng camera. Dito sa Follow That Star. Te. Gising na, te. 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 Gising na. Kasi ba sinabi ko sa'yo, huwag mo akong gigisingin. Gusto ko matulog, matagal na matagal, mga 1 week. Pagod na ako. Charot. Hi, good morning. Kape, te. Ha? Hindi, ikaw, bahala ka. Gusto mo ba akong bigyan ng kape? Ano? Yeah. Puyat. So, kailangan ng kape para magising yung diwa. Welcome dito sa impyerno. Sa aking room. Ayan. Pulang-pula, di ba? Pulang-pula kasi nga, I'm hot. Charot! Kulay red ang room ko kasi nga, symbolize siya ng puso. Pagmamahal. Te, kape mo, te. Toroy. Artista. Artista? Ay, kamukha siya, Rico. Ang init, ha? Kamukha si, Bella. Hindi naman. Bella the Explorer. Sa Twilight, no? Pero madami talaga nagsasabi magkamukha tayo. Ako si Edward. Charot na. So, syempre, pinakauna dapat gagawin, mag-toothbrush. Silamos. Magandang bata. Ngayon, hilig ako ganyan. Yung pinupuri ko yung sarili ko. Kasi wala nang wala din akong kasama masyado. Ang bahay na to ay utang na loob to kay Claudine. Pinatira niya ako dito dahil nung time na parang may sunog-sunugan, siya lang talagang tumanggap sa akin. Kasi nung time na yung mayroon akong issue about the sunog-sunog, yung mga arson keme, talagang sobrang yung down na down ako noong time na yun. Hindi ko nga sinunog, aksidente. Nasunog ba yung mga gamit? Lampshade lang nga nasunog. Di, dapat parang kung sinunog ko talaga, dapat nakakulong ako. Yung iba kasi nagda-judge agad, so tinanggap ko yun. Nag-hotel ako, wala talagang umano sa akin, tumatanggap. Pakitan mo yung ulam namin. Ano na? Ready na kayo dyan? Ready na? Sarap ba? Kain ka natin. Anong ulam? Squala na. May mga nakapasok mga hindi ko kilala. Bakit kaming tao? Ito yung, bunso namin kapatid. Ano ka ba? Hindi niyo pa kilala yan? Sino yan? Saan ba narado kaya? Yan, sino? Saan ba na din? Oo, tama. Ka yan. Nanay mo yun, nangiyak. So, hindi mo wala nanay. Sorry, Haggard ako. Tawag naman nila yun. Oo, Mother Haggard tawag nila. Salbahe. Salamat ako sa kanya dahil kahit nandoon na siya sa pag-aartista, hindi dito pa rin kami sa tabi niya. Galit nga siya sa mga kapatid niya kapag halimbawang, Mama, ganyan-ganyan na, yung medyo biro lang. Uy, sabi nga, hindi ko nga ginaganyan si Mama, ginaganyan niyo yan. Kakain na tayo ng pambansang isda ng Pilipinas. Ladies and gentlemen. Bangus, di ba? Anong Gigi? Ito na kaya. First time in the history of the television, pinakita ko talaga na walang ka-make-up talaga. This is it. Ito na talaga. Ewan ko lang talaga kung may tatanggap pa sa akin ng ganito itsura ko. Thank you. Minimake sure ko na dapat once a week meron tayo. Kahit hindi tayo lumabas, andito tayo. Basta yung isang araw na magkakabanding kami, magkakasama kami sa isang bahay. Ganun ko sila pinapahalagahan. Dito naman tayo sa aking
simple, living room, family room. Ito ang member ng mga family ko, ang mga crystals. Nag-start ako mangupahan dito, May 2011. May gitna 1 year. Pinaganda ko naman siya para naman parang, makita niya, ay, pinaganda niya yung bahay. Diba? Okay, dahil birthday ni Nika ngayon, magluluto ako ng carbonara. First time ko magluluto nito actually. Katulong ang peg ko ngayon. Ano yun na? Yan talaga. Buhay. Minsan na sa ilalim, minsan na sa ibabaw. Charot. Maraming drama. So ito yung bacon. We need to drip. Ganun ba yun? Drip. Okay. Hindi, pero kailangan ganyan. Parang ito na ata yung magiging sauce niya. Ay, yung magiging mantika niya. Lon. Hindi yung Power Ranger. James Bond yan. Happy birthday, Nika! Parang hindi naman masaya. Naku, charot siya. Wish ka muna, wish. Wish. Ganun talaga. Mag-wish ka, Oo. Huwag mo sabihin. Ikaw lang, magkakatotoo yan. Yay! Pasalamat ako kasi naging kapatid ko siya dahil napag-aral kami. Tapos nasusuportahan kami sa pagkain. Pasalamat ako dahil kahit step sister niya lang kami. Pasalamat din ako kasi pinag-aaral niya kami. Suportado. Madami. Madami akong sinacrifice sa family ko. Alam naman ng mga tao yan kung ano eh. Siyempre yung love, yung ibig, kailangan kong sacrifice talaga yan. Kasi madami, alam naman ng buong mundo ata. Alam na. Kasi nga open naman ako talaga sa lahat eh. Diba? Yung buhay ko talagang, talaga siya. Nakabuyang-yang talaga siya. So wala na ako may tatago. Yan, babay muna for a while kasi mag-celebrate muna kami ng birthday ni Nika. Ha? Yan. Thank you so much. Follow the star. Makita-kita tayo bukas. Babu! Magandang hapon sa inyo. Ako si Ginang Edita Tipanlaki. Naging guro ni Ethel nung siya ay nasa grade 4. Di kahit sasamahan ko kayo sa dati naming kwarto. Ito yung ground kung saan kami nag-PPE. Dito kami nag-PPE lagi pagka nandito sila. Yung hawak ko pa si Ethel, estudyante namin. Yung school life ko nung bata pa ako, sobrang simple. Makakain lang, makapasok, ganun lang. Walang komplikasyon. Nakamiss din talaga yung maging bata. Ito naman papakita ko yung record ni Ethel na nag-aaral siya dito. Kasama pa nga yung aming class picture nung siya ay estudyante ko. Ito. Ito ang katunayan. Ito ang pangalan niya, Gabison Ethel. 10 na pala siya nung nasa akin. Ito yung ano niya, ang grade niya. Ang pinasok, bali, sa English niya may 78 siya eh. Math, 82. Science, 81. Hele, ito yung HE yan, 79. Kasi 78. Ito yung MAPI, 80. Filipino, 80. Ang general average niya, 79. Usually itong mataas na ang grade niya. Kasi ang karamihan may mga 75, 76. Kaya ata, 78, siya 79, mataas pa rin yung kanyang marka dito. Pag public kasi umaga hanggang hapon talaga siya. Tapos pag gabi, samahan ko pa yung mama ko magtinda ng kung ano-ano, mga RTW.
lahat talaga, saging, ano pa ba, bagoong, ayan. Ganun, puro pagtitinda. Tapos, minsan, mama ko kasi nagmamanicure. Oo, nagmamanicure siya. So, kasama niya talaga ako. Bit-bit niya ako lagi. Ito ang picture ni Ethel nung kami ay nasa grade 4. Way back 1988. Tatandaan ko yan, mahilig talaga sa mga contest yan. Kaya lang, nagpapaalam naman siya kung meron. Actually, proud nga ako kasi halos lahat ng naging school ko, palipat-lipat din ako ng school. Kasi nga palipat-lipat kami ng bahay. Nangungupahan lang kami, wala kami talagang permanent ng bahay. So, halos lahat ng naging school ko, kahit high school, ako yung singer ng school. Oo, nilalaban din ako sa iba-ibang school. Good morning! Samahan niyo ako, pupunta ako dun sa dating orphanage na pinupuntahan ko talaga before. So, parang how many years? Ngayon lang uli ako makakapunta. Dahil hindi naman ako, busy. Okay. Ang tawag sa kanila ngayon ay child house. Okay. Tingkoy na ka na! Ay, tara. On. Ay, hello! Merry Christmas! Happy New Year! Hello? Hi. Hi, I'm Ate Ethel. Hi. Oo, na-shock sila. Parang na-shock ata sila sa tattoo ko. Birthday ko, ayoko yung ako yung bibigyan ng regalo. Gusto ko, ako yung magbibigay. Tapos, syempre magbibigay ako dun sa mas lalong nakangailangan. Hindi yung papasigat lang ako dun sa mga sa mga kaibigan ko. Masabi lang na ganyan. So, before kasi, hindi ko naman talaga ina-announce. Ayoko ding mabully. Ayoko na parang ma-negative. Parang gusto ko siya na lang yung nakakakita nun. Bibi mo, kuya? Parang sa itsura ko, parang kala mo hindi mahilig sa mga bata. Malapit sa akin yung mga bata kasi nga bata pa sila di ba? Tapos nagkaroon sila ng ganung sakit. Yung mga ganon, yung mga may cancer na agad. Parang di pa masyado nakapag-explore. Di pa masyadong parang, ito pa lang, mabubuhay pa lang ako. Hindi ko pa naranasan yung, yung tumanda, mag-matured. Ito, baby. Hey, po. May surprise ako sa'yo. Ito. Hug na, dali, hug. Tatuwa siya. Kasi meron yan kwento before. Nung parang pinalayas kami sa bahay namin. Tapos, wala kami talagang gamit. Tapos, umuulan. Ang lamig-lamig. Kasi, di ba yung teddy bear, sobrang sumisip-sip talaga siya ng lamig. Para ka nang may katabi kasi mainit siya. Kung sino maganda, si Marian o ako? Ay, tama! Babalik uli ako dito bukas, ha? For me, yung pagkakawang gawa kong ganun is parang isinashare ko na din yung sarili ko sa kanila. Thank you! Thank you, kids! Thank you! See you again! Pasko na! Pasko na agad! Bye-bye! Bye-bye! Bye na, ha? Hindi mo, thank you po. Bye-bye! Bye na. Kami po ang tagapaghatid ninyo ng Balitang May Tama. Hindi naman masyado mabigat yung trabaho dun sa May Tamang Balita kasi aside from apat na yung host, parang newscaster ba tawag sa kanila, ang ikli lang ng segment. Ganon. Kaya lang talaga sobrang fun lang. Ethel, standby! Yung talagang parang selling point ni Ethel, yung spontaneity niya. As in,
ba, ito yung script, ibigay ko sa kanya, ganito mo siya i-deliver. Pero hindi niya masusunod yon the way na gusto ko. Pero magagawa niya yon sa way na gusto niya, na as in ad-lib. Parang yun yung galing ni Ethel. Sino mo, no? Boyfriend ko. Si Buba yung sexy. Sexy sa personal. Yung mga nagaganyan, yung mga maliit ng braso, di ba? Kaya mo na, kaya nga pinalit ka ko yung sinit. Talaga. Actually, pangalawang linggo pa lang namin na kasama si Ethel. Pero, nakakatuwa. Ako, wini-wish ko na isa rin siya sa ma-regular namin. Tatay si Ramon, nanay, ikaw yun. Ako, ate, ako, si Kuya. Ay, Bubay. Ako yung tatay, ikaw nanay. Nag-start ako sa extra challenge. So, binigyan nila ako ng segment. Ay, yung ng papel dun sa extra challenge as segment host. Hello, challengers, challengers! Hindi kumpleto ang pagpunta mo dito sa Hong Kong kung hindi ka dadaan dito sa Mongkok para mag-shopping. This is a clue. I have 4 vehicles, so you have your own. Yung hindi ko makakalimutan na episode sa extra challenge, siguro madami eh. Sa show, yung bungee jumping ko, yun yung history kasi talaga sa television nyo na yun yung pinakamataas na rating under news and public affairs. Ako lang ang nakagawa sa extra challenge na host. Ayan, may palak. Ayan na. Nung nagkahiwa-hiwalay kami, hindi ko din kinaya eh. Oo, sobrang masakit na masakit din talaga sa akin. Pero kailangan tanggapin kasi nga may mga moment na dapat nating tanggapin na kailangan maghiwa-hiwalay na. Okay, so ngayon nagkaroon tayo ng chance na ma-follow pati yung clone nandito. Oh my God! Gusto po namin ipaalam sa Pilipinas na nag-live-in na kami ni Ethel Booth. Kasi ako na katrabaho ko si Bubay. Actually, wala yung mga hindi nakakaalam, ako talaga ang sobrang nagpupush sa kanya noon pa. Nung narinig ko lang before na parang ginagaya niya ako. Hindi ako lalaban kasi alam naman na. Idol ko naman siya. Alam mo yun? Kumbaga parang yung humor niya lalo, di ba? Alam mo naman kung minahal siya ng Pilipinas dahil sa kanyang magandang humor. At naging inspirasyon ko rin naman siya. Alam mo yun? Nalita ko kasi nga nagpa-hair extension pa ako for this event. Follow the Star. Wow! Ganon ganon. At dahil pinaghanda ko itong show na ito dahil Follow the Stars, syempre dapat susutin ko ngayon. Shining, shimmering, splendid. I think nagsimula akong mag-comedy bar 1998 or 1999. Idiot, yung magandang tao. Sabi mo, I'm an idiot! I'm idiot! Hindi ko pinangarap, parang hindi ko sinadya. Singer talaga ako. At doon naman ako talaga na-discover. Nagpupunta ako sa mga comedy bar, tapos kumakanta ako. Tapos natuwa yung mga may-ari. Kung ako ay isang star, ano ako? Starfish. Di ba sa yung mga Venus, mga ganon? Earth yun, part ng Earth, constellation yun. Venus, Earth, Uranus. Ang pinakamakinang na star, Venus. Ang pinakamakinang na star, Sun. Ay, ayun. Bagay, mas maliwanag kasi. Si Ethel, hindi nagbago. Nagbago in a way, may iba. Pero siya, yung ugali niya pagdating sa stage, si same. Yung treat niya sa amin, mga kasama niya sa trabaho, pareho pa rin. Nung first time na nakita, hanggang ngayon, pare-pareho. Again, I'm gonna repeat the question. How old are you? 17 po. 17. May paka po. Okay, 17. Ang natulong sa akin ng pagiging comedy bar performer, yung napatapos ko lahat ng mga kapatid ko sa pag-aaral. Okay naman kami. Diba parang buhay pa rin kami lahat. Madami siyang naitulong. Pauwi na ako. Sobrang haggard today. Dami akong mga nagawa. Ito, nakaka-haggard talaga itong extensions ng hair. Mahirap pagpaka-Diyosa. Mga 4 to 5 hours talaga. See you again! Ayan.
Andito tayo ngayon sa Ortigas. At ito yung, meron akong gagawin na isa sa mga pinapangarap kong gawin. At ngayon nyo lang talaga makikita dito sa Follow That Star. Ito ay ang archery. Ito si Coach. Hello. Coach Tim. Yan, tuturuan niya ako. Yan, kasama ang aking brother para ma-experience niya. Akala ko sa mga ibang bansa lang may ganito. Kukunan mo na ng dugo. Ako atang pinaka-sexy archerer. Archerer ba tawag doon? Archer. Archerer. Ano to, cheer? Archery is pretty much 99% intellect. Ay! Yun ang sabi nila, and it is the only means daw for one to actually apply word na focus. See? Relax to, under ng shin. Nasa bucket list ko yung archery. Ano ang bucket list? Hindi ko talaga siya alam. Sa totoo lang. It's a bucket of list. It's a list of bucket. It's a eyes of bucket. Ano ba? Bakit ba? List. Kasi I'm a Sagittarius. So parang parang ko yung sarili ko. Yung parang, bakit ako ganito? Bakit? Parang minsan meron akong parang pag may tina-target ako, hindi ko talaga tatantanan. Paano? Gaganon mo muna, oh. Tapos ito, yan. Tapos igaganon mo. Tapos gaganon ka. 1, 2, 3, let go. Diretso. Pasok. Talaga sa banga. Ganon. Alam ko na. Ito yung first shot. Ito yung first shot. Second shot. I think she's very promising. She's very good. Yung retentive memory niya. She has potentials. 2, 3, then let go. Yan. Pag magla-let go, open lang, then slide back. Open, slide back. Kasi pag masyado yung nagput ka ng pressure doon, pag aangat talaga yung bala. Talaga? Dapat talaga let go lang. Buka lang ng kamay. Tsaka feeling ko hindi dapat matagal, no? Pagka na-hit mo na, gano'n agad, no? 30 seconds lang. Ang target ko ngayon, makahanap ng matinong lalaki, na tamang lalaki, na magiging tatay ng junior ko. Nag-enjoy kami, so babalik ako with my family. Bye-bye! Second list sa aking bucket ay ang jiu-jitsu. Medyo takot akong gawin talaga yun kasi nga, syempre sa dami ng mga pinaretoke ko sa sarili ko, di ba? Tapos upuan mo yung leg. Ipit mo dalawang legs. Ipit mo. Lagay mo yung kamay mo dito sa paan. Okay? Lagay mo. Sinokak na agad. Ganun ka. Yan. Pwede yan. Para talaga hindi makapakal. Yan. Yan, okay. Yan. Tapos, pag ganun mo, squat ka. Dito agad sa gitna. Yan? Yan, sa side. Gaganon mo yung braso mo. Sige. Para bubuka. Yan. Tapos, step mo yan. Yan. Kunin mo yung dalawang pa. Yan. Yan. Angat mo. Angat mo siya. Oh, babagsak na yan. Ayun, nakuha mo. Bigat mo naman. Ang medyo nag-worry lang ako, yung pagka binubuhat mo, yung gano'n. Kasi yung bibigat ang lalaki nila, di ba? Ang lalaki. Tsaka medyo nag-worry ako kasi nga, medyo matagal akong walang gano'n. Kasi pag yakap mo sa kanila, di ba? Talagang pumakapit talaga yung mga ng lalaki, di ba? Yung pawis. Iba talaga, ang asim talaga. Palumpalo. Doon ako medyo nag-ano yung mga ano ba to? Sana hindi ko na ginawa. Madali niya nakuha yung techniques. She listens to the instruction ng instructor and she can perform the techniques really well. Kahit bago pa lang siya. Thank you, Kuya. Hello. Gusto ko siyang gawing hobby. Kasi siya nakaka-flex ng muscle. Tapos parang puro mga diskarte. Dapat alerto ka. Nakaka-astig. Hindi pangkaraniwan. Rare nga di ba? Ayan, nasubukan ko ng dalawa sa aking bucket list. Ang archery at saka jiu-jitsu. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin dito sa Follow That Star.